fine. Okay, fine. Makilakas na ako. Lapit-lapit ng konti. Ala. Ace, kailangan ace. Ayan nyo ah. Okay. Sige po, may tanong. Tinignan yung Dati. sa pag sa official public at pag-coordinate sa public. Mas naunawaan ko po yung meaning po din talaga ng COMELEC and kung ano pa po talaga yung ginagawa po nila. And din-encourage ko po na mas alamin pa po din po talaga natin yung trabaho po ng COMELEC. Since na-enlighten ka na about COMELEC, ngayon willing ka na bumoto, magpa-register for the 2028 elections? Yes po, and talagang aaralin ko din po talaga siya pag bumoto po ako para maboto po natin yung tamang tao po. Active ka po sa social media. Gagamitin niyo po ba yung social media account niyo para mas mapalawak pa o mahigayat pa yung mas maraming Pilipino, especially yung kabataan, na maging concerned sa eleksyon, sa mga political issues, at sa trabaho po ng COMELEC? Yes po, since nandito na rin po ako, why not use po yung nakukuha kong attention to enlighten din po yung mga kabataan na kagaya ko po, na mas malaman po natin yung COMELEC po and sa votings po natin. Ma'am, mensahe na lang sa mga kabataan kasi ang Gen Z, no, kung saan ka nakakabilang ngayon, ay yung pangalawa sa pinakamaraming boboto ngayong national at local elections. Anong mensahe mo na lang sa kanila? Sa mga mensahe ko po sa mga kabataan na lalo na rin po sa mga hindi po kagaya ko na hindi masyadong knowledgeable din nga po sa COMELEC is alamin po natin and mag-vote tayo ng wisely para din sa atin yun eh. Yun po din yung na-realize ko na baliwalain yung nangyayari din sa paligid natin and mas bigyan natin ng focus. Yun. Honestly speaking, talagang wala kayong idea. Ano po? Actually po, gaya po ng sinabi ko, hindi lang po ako masyadong knowledgeable po. Pero meron naman po akong kaalaman and na mental block lang din po ako since first appearance ko din po sa TV and medyo nakakakaba po talaga kapag po nasa television po tayo. Ang mga may mensahe ka sa mga patigos sa iyo. Sa mga bumabatikos po, sana lang po is intindihin po din muna nila and alamin po muna nila yung reason po kung bakit po di ko siya nasagot and stop the bashing naman po kasi Anong na-appreciate yung ngayon? Talagang narito na kayo, nakausap yung mismo yung chairman ng COMELEC. Ano yung sa tingin nyo na-appreciate yung information about COMELEC? ayun po na willing din po sila and open po sila na pangaralan po yung kami na hindi po masyado nga pong nakakaalam and mas na-enlighten po ako, mas natuto po ako sa pagbisita ko po dito. Ang ulitin ko na yung tanong ni Baisa, anong mensahe mo sa COMELEC? Nasagot ko na po. Ayun po, alamin nga po natin siya and bumoto po tayo ng maayos. Kilalanin po natin yung mga iboboton po natin and alamin po natin siya. Sa COMELEC, please. Your message. Salamat po sa COMELEC po at lalo na po kay Chairman na nag-give time din po siya and nag-effort po sila na imbitahan po ako dito para po mas matuto po. Kanina may nabitik na statement on bashers. Ano yung gusto mong sabihin? Yun lang po na stop na po kasi hindi din po nila alam kung ano po yung effect niya po sa mga tao po na binabash. Hindi lang po sa akin, maski po sa ibang tao po. So, be careful lang po sa mga words din po minsan. Ma'am, saan nyo nakita yung problema? Sa COMELEC, may problema sila sa voter education o sa mismo mga kabataan may problema dito? Kaya nagkaroon ng hindi nila alam. Ano naman po, kung sa kabataan po, may mga kanya-kanyang reason naman po sila kung bakit po hindi nabibigyan nila ng pansin po. Pero kung sa COMELEC naman po, nakikita ko naman po na hindi naman po sila nagkulang. Na willing po din nga po talaga silang paalalahanan kami. And gaya ko po, ayan, ine-enlighten po nila ako ngayon. I'm sorry for asking. Bakit na po kayo knowledgeable sa COMELEC in the first place?
Kasi po, since ulila na po ako, so at an early age po, nakafocus na po ako ngayon sa family ko po. So yun lang po yung pinaka-iniisip ko kung paano ko po mabubuhay yung lola and kapatid ko po. So, yun po. Yes po. So, Busy ka sa pag-work. yes po, yun po talaga yung fino-focus ko po. Para po. Opo, parang nagiging pahinga ko na lang po minsan na mag-check po. Ma'am, for the record, hindi kayo nakaboto ng SK. Actually po, nakapag-voto po pala ako ng SK nung last time po. So, yun po yung first din po. So once ka pa lang, no? Opo, once pa lang po and SK pa lang po siya. In one word, how will you describe po yung pag-ikot nyo dito sa Comelec? Ang dami pong learnings po na dito din po makikita po na talagang like everyday para na atawag ito yung napapaalalahanan po yung history po din sa Comelec. Si Chairman po nakausap yun. Ano po yung mga napag-usapan niyo? Gusto lang malaman. Yun po, nakausap ko po siya and in-enlighten nga po niya ako sa Comelec. Marami po din kami napag-usapan na hindi din naman po pala galit sa akin and nag-sorry din naman po ako na hindi nga po ako masyadong knowledgeable. Are you willing to work with Comelec po? Wow, gawin kayong ambassador. Actually po, kung titignan ko po siya, it's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And to inspire na the youth na rin po. Attorney, kukunin ba siya ambassador? Pwede naman po. Pag willing po si Miss Hart, then why not the Comelec is welcome. We welcome her to be part of our Comelec campaigns. So, bali, anong magiging goal po ni Ms. Hart in case na magkasundo po kayo dun sa agreement? Pwede siyang maging ambassador. Pwede din siyang Sige lang, ano lang ang posibleng magiging contribution niya ambag sa Comelec sa kalit na maging ambassador po niya? Well, si Hart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. Para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about Comelec, we would like to show that Comelec is willing to reach out to the youth and to inform all of them of what's going on also in terms of elections. Si Hart can be that person who can reach out sa kapwa niyang kabataan. Pero of course, this is also dependent upon the willingness of Ms. Hart kung gusto niya na makipagtulungan sa komisyon. Thank you. Thank you po.